Handang tumulong kung kinakailangan ang AFP at DFA sa issue ni Raymond Gumangan, ang Pilipinong nagsilbing mercenary ng Russia at ngayon isang prisoner of war sa Ukraine. Pag-amin pa ng sandatahang lakas, hindi na bago ang pagre-recruit sa mga Pilipinong sundalo para lumaban sa ibang bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi na raw bago ang mga pagtatangkang mang-recruit ng mga Pilipinong sundalo para magsilbing mercenary sa ibang bansa. Isa raw ito sa mahigpit na binabantayan at pinipigilan ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa AFP, karamihan ng mga sundalo tinatapos ang kanilang pagseserbisyo hanggang sa mandatory retirement age ng 57. Para raw makapag-transition sa kanilang civilian life, tinutulungan ng AFP ang mga retiradong sundalo sa pamamagitan ng trainings at livelihood programs upang maiwasan silang ma-recruit sa pakikipaglaban sa ibang bansa. Marami po tayong reminders sa mga tropa natin kasi yung iba sir kahit active nililure towards that. So as we heighten patriotism and nationalism sir, nandoon na po talaga yung zeal to service and not really hindi na sila nasisilaw din talaga sa offer ng monetary gains. Muling nabuhay ang issue ng recruitment ng mga mercenary mula sa Pilipinas nang lumitaw sa social media ang video ng dating security agent na si Raymond Gumangan na nahuli ng Ukrainian Armed Forces noong nakaraang taon. Handa raw ang AFP na tumulong sa DFA kung kinakailangan patungkol sa issue ni Gumangan. Isang Pilipinong mercenary rin ang napaulat ng Ukrainian Military Intelligence na namatay naman sa engkwentro sa Donetsk region ng Ukraine. Ayon sa AFP, hindi lingid sa kaalaman na ilang dating militar ang napapasama hindi lang bilang mercenary kundi maging sa mga pribadong armadong grupo sa bansa. Halimbawa nito ang 3 sa mga sospek sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo na mga dating miyembro ng Philippine Army. We cannot just avoid kung meron man sakali, but kaya may naririnig tayo minsan involved itong mga ex-soldiers in some like mercenary activity here in our country. So we are looking into furthering our values formation program, and all of these reminders. Ayon sa security expert na si Professor Renato De Castro, marami sa mga nare-recruit na mercenaries ng Russia ay mula sa mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas. Hindi lang ang Pilipino, pati Indians, pati Kenyans, mga Africans, no, even mga Chinese. Of course, iba yung mga motibo ng mga ibang Sino, gusto nila magkaroon ng experience. Pero sa atin, yung mga kababayan natin, I think ang talagang weapon dyan, yung paghihirap, kahirapan ng buhay. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.